Good morning po. Ating pong pag-usapan ngayon ang patungkol sa pagbibinta. Ako po ay technical na tao. Dahil po ako po isang mechanical engineer, ayaw ko po ng magbibinta. Pero natuklasan ko po na nandito po ang kita, nandito po ang hanap buhay. Kaya ako po ay natuto na rin na magbibinta. Kaya ang ating pong ibibinta ay itong device na water supplemented stove or stove fuel saver. So, kaya ito po ay device na ginagamitan po ng tubig. Tulong po. Liwanagin po natin, mayroon po itong LPG. Pinapatipid lang po natin sa pamagitan po ng tubig. So, ito pong lalagyan na natin ng tubig at ito po yung kalan na nilagyan po natin ng device. So, ang paggamit nito, kailangan siyempre dahil tubig nga pang gagamitin natin, huwag kaligtaan na maubusan to ng tubig. At mayroon tayong control dito, valvula po na control po ng tubig na pwedeng patayin at siyempre pwedeng pag ginamit ay bubuksan. So ito po yung main na valvula at may dalawang maliliit na valvula para po sa dalawang burner. So ang paggagamitin na po yung kalan, siyempre bubuksan po itong main at saka pagka nasindi na po rito, saka po bubuksan yung maliit. So, ganun po. At after 1 minute, actually hindi po tayo nagsasaing dahil tapos na po ang pagsasaing. Demonstration lang po ito. So, ito ngayon, pagka after 1 minute po, saka po bubuksan po yung tubig kapag may baga na po yung device, yung ating pong nilalagay dyan na device sa kalan. So, ganyan po, after 1 minute, saka po bubuksan dito sa maliit na valve. So, hindi po yan ang topic ngayon natin. Ang ating pong topic ngayon, paano po magbinta nitong device. Ayan po, kapag ganyan na po, pwede na pong bubuksan itong valve dito ng kaunti. At malalaman yan kapag mayroon na dahil tutunog po yan. Katulad yan, tumutunog. So, yan po, nandun na po yung tubig. So, hindi na po natin patagalin yan dahil baka matutong yun dahil sinaing po yan. Tapos na po nag-almusal. So, papatay na po natin yan. Ang pag-usapan po natin ay pagbibinta po. So, patayin po natin yan. At patayin po natin dito. At ang pag-operate, ang pag-adjust, mayroong adjustment po dito sa pag-tune up ng apoy dito, ng flame dito sa stove. Kung hindi nyo po alam, dito sa pihitan po na ito sa device na yan, kapag mahina po, ihahanapan po natin ng maganda. Kasi kailangan po ng mas maraming hangin dito dahil complete burning po ito, complete combustion po, hahanapan po ng magandang buga ng hangin. So ito po yung adjustment sa ilalim yan. Makikita nyo po yan, titingnan nyo po yan po sa pagmamarket. Ang gagawin po nating model ay itong expert po na si Chinkitan. Siya po ay mayroon pong television show lagi tuwing linggo ng alas 6 ng umaga. So ito po ang kanyang, kinuha po natin yung kanyang sinulat na book. Ang title niya, How I Made My First Million. Totoo po na naging milyonaryo siya sa pamagitan po ng kaalaman na kanyang ginamit po rito. At alamin po natin, pakinggan po natin siya sa kanyang sinasabi, ano ang technique, anong trending, anong pwedeng gamiting negosyo na para po kikita. Magandang araw po, ito po si Chinkitan with The Bottom Line. I have been in the industry of relational marketing for the past 12 years. Marami na rin ako mga pagsusubok na nadaanan, mga pagkakamali, at also success. So, bago po tayo talaga maging matagumpay sa negosyo to, kailangan po maintindihan po natin mga foundations o mga kaalamanan bago tayo ay maging successful. So, right now, let us start with the industry of relational marketing. So, bago po natin maintindihan ng relational marketing, kailangan maintindihan po rin natin ang mga ibang pamamaraan ng pagnenegosyo. Ang una po yung tinatawag nating traditional business. In traditional business, meron kang mga rental, meron kang fixed overhead, no? Kailangang magpautang at merong ding risk. Yun po ang disadvantage ng traditional business. At the same time, in traditional business, it's entirely focused on selling.
Okay? Pag hindi ka nagbenta, wala kang kita. Indirect selling naman po, like Tupperware, real estate, insurance. Ito, maganda pong negosyo to. Pag may benta, may kita. Pag walang benta, wala ring kita. This industry is also focused entirely on selling. But in relational marketing, it's very different. Hindi to nakafocus sa selling. As a matter of fact, the more you are focused on selling, the less you will earn. Maybe nagtataka kayo, ano ibig sabihin? Kung mas magaling ako magbenta, mas maliit ang aking kikitain. Ito po ipapaliwanag ko po sa inyo. Like for example, in relational marketing, no, we're not focused entirely on selling. We're also focused on what we call as inviting and teaching. Mag-i-invite lang tayo at magtuturo. Halimbawa ko po sa inyo. Halimbawa, there are 31 days in a month. You want to focus on selling lang. Magbebenta ka lang. 31 days, you sell one product a day. So, pag nagbenta ka ng one product a day, you sold how many products in a month? 31. Pero ang tanong ko, unang tanong, first is, how many people you talk to? Ilang tao? 31. Number 2, is this part-time effort or full-time effort? It's full-time effort. It's dependent only on your own effort. Number 3, what type of income? It's called linear income. Pag sinabi po nating linear income, one straight line. When work stops, income stops. You're only good as your last sale. That's when you focus entirely on selling. Pero sa negosyong relational marketing, it's not focused entirely on selling. It's focused on what we call as inviting and teaching. Halimbawa naman po, it starts from you. Mag-invite ka ng 5 mong friends. Itong 5 mong kaibigan, nag-invite at nagturo din ng 5. 5 times 5 equivalent to 25. Pag in-add up niyo yung 25 plus 5 plus 1, that's a total of 31 people in your team or organization. First rule in marketing po, you must be a product of the product. Kailangan bumili muna tayo ng produkto. Subukan muna natin kung effective. So you just imagine, 31 people. Nag-trial lang ng tig-iisang produkto. Ilan ang production ng grupo mo? That's 31. Did you get the same result from selling and inviting and teaching? Selling, 31. One product day, 31. Inviting and teaching, 31 people. Buying one product, 31. Pareho po. Pero anong pagkakaiba? How many people did we talk to? 5. Next, is this part-time or full-time? Part-time. Kasi 5 lang kinausap natin eh. And last, this is what we call as leverage income. When you say leverage income, it's not anymore dependent on your own effort. It's dependent on other people's effort too. Just like what Henry Ford says. I'd rather have 1% of 100 people's effort rather than 100% of my own personal effort. Yan po tinatawag nating difference between selling and inviting and teaching. Next, ang question naman ng mga tao, pag sumasali sa ganitong negosyo, is, sino yung aking target market? Sino naman maglalabas ng ganung kalaking pera sa hirap ng panahon ngayon? Alam niyo ang kagandaan, mga kapatid, in this type of a business, iba po yung market natin. We're not looking for people who wants to buy, but we're looking for people who wants to earn. Ipapaliwanag ko po sa inyo. If let's say I take a survey of people around this room and magtatanong tayo, sino po sa inyo dito ang gustong kumita, magkaroon ng additional income? If I see a raise of hands, karamihan, 90% will say gusto nilang kumita. Eh what if I ask the same group of people, sino man po sa inyo dito ang gustong gumastos pagkatapos po ng meeting at pagpapaliwanag ko, bebentaan ko po kayo? If I ask them to raise of hands, probably mga 5 or 2, kaunti lang. So that only proves 80% of people wants to what? Earn, and only 20% want to spend. Hindi naman sa ayaw nilang gumastos, pero walang budget eh. Walang panggastos. That's the reason why ang kagandahan sa negosyo to. Our focus is not to sell. If your focus is to sell, ang hinahanap mong group ng tao, yung 20%, yung gustong gumastos. Our focus here is to what? Invite and teach. Mag-invite ng tao gustong kumita at turuan din sila kung paano kumita. Malaki ba ang ating market? Yes, 80%. So huwag tayong matatakot. Ang target market natin hindi yung mga gustong bumili, pero yung gustong kumita. And lastly, we have to understand, if you want to become wealthy, you just follow or copy what the wealthy people are doing. So, ang model ni Mr. Chinkitan, ikaw, hindi ka nag-rely sa sarili mong binta. Kukuha ka ng mga tao na gustong
magkakaroon ng kita dahil sa hirap ng buhay. Sino ba naman ang ayaw kumita? Dahil mayroon kang nasumpungan na magandang produkto at walang mabilhan, ikaw ang may dalang information, ikaw ang naniwala sa produkto at inalok mo o naghanap ka ng mga tao na gusto kumita. So marami pong taong gustong kumita. At kaya, ganun ang ginawa. Ang sa model na ito, ikaw, halimbawa dito sa kanyang proposal, 5 ang kinuha niya sa umpisa, na gagamit din ng produkto. Dahil ayon sa kanya, ikaw ang buyer sa sarili mong produkto. Ikaw mismo tumatangkilik sa sarili mong produkto. So, mismo yung mga kinuha mo ay siyempre gagamit din dahil naniniwala din sila sa produkto. So, 5, ay yung 5 ay maghahanap din ng 25. So, kung totalin natin lahat, kung makabinta lang sa isang buwan ng kahit tag-iisa lang. So, ikaw nakabinta ng isa, yung 5 nakabinta rin ng tag-iisa, pati yung 25. So, total lahat ay 31. Isang bagsak agad, 31. Samantalang kung nag-rely ka lang sa sarili mong pagbibinta, napakahirap yun, mapapagod ka. At hindi pa makabinta ng 31. Sa ating proposal, sa ating program, ang ating kinuha ay 6. At hindi lang po, ang kanyang model ay 2 lang. Kumuha ng 5 at ang 5 ay kumuha ng 5 pa, naging 25. Sa atin, 4. Ikaw, kumuha ng 6, naghanap ng taong gustong umulaw, 6. And then, sa ating case, ang ating binibinta ay mura lang, 2,000 pesos. Magkano ba ang i-expect natin nakikitain sa 2,000 pesos? Napaka-kunti lang. So, ang kikitain pag ikaw ay magbibinta, direct mo kikitain dito ay 390 pesos ang bawat item. So, dahil nagbinta ka ng 6, na kung saan itong 6 na ito gusto din kumita, so, 6 na binta mo, multiply by 390, mayroon kang kita na 2,220 pesos. Okay, hindi na masama. At itong 6 nga, magkukuha din, maghahanap din sila ng mga tao na 6 din. Ang hahanapin nila, pwede magbinta ng mga buyers lang na gagamit. Walang problema doon. Mayroon talagang gagamitan. At ang pinakamaraming hahanapin, yung gustong kumita. So, ang 6 na tao, hahanap ng 6 lang instead of 36. Napakagaan yung 6. Responsibilidad ng bawat isa naghahanap ng 6. So, naging 36. Yung 36 dito, mayroon ka ditong komisyon o profit sa bawat item. So, nagbinta ng tag-iisa lang, yung 36 na yun. 36 times 120 pesos na iyong reward na commission doon sa bawat item, 120, nagiging 4,220 ang iyong kikitain. Mula doon sa device lang na 2,000 pesos. Malaki na ito. At ngayon, dahil hanggang 4 na level tayo, tutuloy pa, 36, ang bawat isa, naghahanap din ng tagka-6. Talagang hindi naman mahirap hanapin yung 6 naman na yan, kaysa sa 30 katao hahanapin mo para makabita ka sa sarili mo sa linear compensation ayon kay Chinkitan. So yung 36 na yun naging 216 katao. Kung ikaw lang isa ang maghahanap ng 216, napakahirap yan. Pero dahil tag-6 lang ang responsibility ng bawat isa, napakagaan po yan. Ating 216, ang commission mo dyan, ang reward mo dyan sa bawat isa ay 120 ulit. Multiply mo yan sa 216 katao na nagbinta lang ng kahit isa sa isang buwan, mayroon kang kita na 25,000 pesos. Saan mo hahanapin ito? Na hindi mo naman ito binigyan ng malaking pagpagod. At yung 216 nga magpatuloy hanggang 4 level po tayo, ang 216 ay naging 1,296 katao. Again, mayroon kang komisyon o mayroon kang reward dito sa bawat isa na 120 pesos. Ang nabinta nila lahat, ang kita mo dyan ay 155,520 pesos. Ito, hindi mo basta-basta mahanap ito sa iyong trabaho.
kahit siguro sa iyong 12 months bonus, sa yearly bonus mo, hindi mo ito matatanggap. Kaya, ang formula ay napakaganda. Kaya totoo yung sinasabi niya ni Mr. Chinkitan na nakakuha siya ng milyon or nagiging milyonaryo agad siya sa kanyang sistema na in-apply. At ngayon, sa unang 6 lang yun ang kinuha mo ng mga tao. Tutuloy ka pa ulit, siyempre hindi ka naman titigil. Kukuha ka uli ng 6 at lalaki na naman ng lalaki ito hanggang magiging ang kita mo uli sa kukunin mo na 6 ay 155,520. And then pagkatapos niyan, kukuha ka na naman uli. Lalaki na naman uli. And then pagkatapos, kukuha ka naman uli. Walang katapos ang pagkuha mo niyan. Dahil wala naman silang mabibilang iba. Dito lang sa atin. Nandito lang sa atin ang produkto. At ngayon, ang marketing, paano ba? Napakahirap ba ang marketing? Ang marketing natin dito ay mouth lang at saka Facebook. Hindi ka po nagbabantay sa pwesto. Hindi ka po nagbababad ng oras doon. Okay, napakagaan. Mouth lang at saka Facebook. I-alok lang natin sa mga friends natin. Personal na communication o conversation at saka sa Facebook. And then, online lang. Ang pag-alok natin kapag gustong bumili yung tao, form lang ang ibibigay natin, i-paste lang natin, i-send lang natin sa message yung form, pa-applyan, pa-fill upin siya ng form. Kaya walang bibit-bitin na commodities, walang bibit-bitin na item. So, napakadali, napakagaan. And then, do it on your free time. Okay? Free time. Hindi po mahabang oras, free time lang po. Habang nagko-coffee kayo or nagbibiyay na traffic, doon mo gagawin ito. And then, yung responsibility mo, hindi napakaraming tao ang responsibility mo. 6 lang ang hanapin mo. Imagine this, 6 lang. Bawat isang tao, 6 lang ang target niya. 6 katao. And then, lalaki ng lalaki. Lalaki ng lalaki. Yung taga-6 ng taga-6 na yung lalaki. At imagine mo, ang isang inumpisahan mo ng 6 ay magbibigay sa iyo ng 150,000 pesos. Kaya po, talagang, kaya kinuha ko ang kanyang model, ang style ng kanyang marketing. At napagaling talaga ni Mr. Chinkitan. Kaya po, sa ating business na ito, imagine mo sa hirap ng buhay, marami ngayon naghahanap ng kita, yung tunay. Kasi mayroon dyan mga scam. Ingat po tayo sa mga scam, yung mga walang produkto, ang tinatawag ng mga investment, mga napakadali daw kikita. Mag-ingat po tayo dyan. Ito, nagbibinta tayo, nakaka-inline tayo sa direct selling dahil mayroon tayong commodity na binibinta. Kaya, pag-isipan nyo, ito po ang target natin na makukuha, hindi po mabigat hanapin dahil 6 na tao lang po. So hindi tayo nagpo-focus nga sa sarili po nating pagbibinta, kundi nagbubuo po tayo ng team sa ating pong pagbibinta. Okay po, yan po ang ating pong bahagi sa inyo. Ang model natin, si Mr. Chinkitan. Salamat po.